Wala silang malasakit sa taong bayan. Nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Muling nag-upload ng video sa kanyang social media page ang kontrobersyal na si Saldico. Ang tema ng kanyang mga aligasyon ay pagkontrol umano ng First Family sa presyo ng mga produktong pang-agrikultura, gaya ng asukal, sibuyas, isda at bigas. Anya, nagkwento sa kanya si dating Speaker at late First District Representative Martin Romualdez sa paghingi umano ng tulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga gastusin sa kampanya kaugnay ng 2025 elections. Dinawit na rin ito ang kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Nabanggit din ito ang ginawang investigasyon ng House Quinta Committee para tugunan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin kabilang na ang bigas. Akusasyon ni Ko, ipinatigil umano ang pagdinig kaugnay ng mataas na presyo ng bigas dahil sa isang confidential report kung saan nabanggit ang pangalan ng unang ginang. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Maging ang presyo ng isda, kontrolado rin umano ayon kay Ko. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang mga kaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda. At ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Kinunde na naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang mga aligasyon ni Ko. Anya, puro kalokohan at isang script na pwedeng pang Netflix. Ang totoo lang anya na sinabi ni Ko ay ang pinag-usapan nilang iba-iba ang taripa sa inaangkat na bigas. Matatanda ang ibinulgar ng Agriculture Secretary sa isang budget hearing ng Kamara na pinilit umano siya ni Saldico na maglabas ng fish import permit. Ako pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. Pinipilit na kami mag-issue ng import permit while we already have a formula. Naharap ngayon si Saldico sa patong-patong na kaso dahil sa issue ng budget insertions na nagpondo umano sa maanumalyang flood control projects. Samantala, itinanggi naman ni House Appropriations Panel Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing ang aligasyon ni Ko na may 97 billion pesos na halaga ng flood control insertions sa 2026 budget. Ayon sa mambabatas, walang maituturing na insertion sa National Expenditure Program dahil ito ang bersyong isinusumite ng Executive Branch sa Kongreso o ang tinatawag na President's Budget.
Wala nang flood control, definitely. At saka kasi pag sinabi mo kasing NEP, technically walang insertions talaga nun from a technical standpoint. Kasi yun na yung version na isinumited sa atin. Pero to put that one step further po, wala na ring flood control. So definitely kung yung sinasabi na insertion ay flood control, wala na po yun doon sa ipinasa nating version ng budget. Nagtataka naman si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa mga aligasyon ni Ko sa 2026 budget, gayong hindi na ito active member ng Kamara nang magbukas ang 20th Congress noong July 28. Well, yun din yung pinagtataka namin. Hindi nga siya active, hindi na siya masyadong involved sa process, and yet sinasabi niya na may nakita siyang ganun. So, yung burden of proof ay nasa kanya. Muli ring hinamo ng House Deputy Minority Leader si Ko na umuwi na ng Pilipinas, sumpaan ang isang salaysay at maglatag ng mga ebidensya sa kanyang mga aligasyon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.